mahina ang sound ko pero naririnig kaya yan. Tawid naman tayo sa usapang mga senador na mga nasa showbiz din. Di ba nakakatawa mga eksena sa Senado lately? Kasi nga po, nag-viral ang Heart Evangelista na para talaga siyang first lady na siya doon sa Senado dahil kamakailan nga po ay nanumbrahan, very old term, nanumbrahan. Mahina, ano ba talaga to? Parang na po kasi ang kaibigan at kumpare nating si Senator Cheese Escudero, ang bagong halal na Senate President yan sa Senado. O diba? Segue ko lang kasi nagkaroon na ng mga, alam mo na may 2025 election na, midterm chuchu. So siguro nagpapalakas na yung administrasyon o kung sino man yung nasa administrasyon nga ng mga partido. Kaya siguro may mga, sabi nga ni dating Senate President Mig Zubiri, hindi siya naging magaling or mahusay na na follower or may mga utos siyang hindi nasusunod mula sa administrasyon, kaya siguro siya pinalitan. Di umano, yan ang mga naglalabasan sa NUSA. But ang pinag-uusapan natin dito, yung mga kaibigan natin, mga kumpare natin din na mga politiko. Ito nga particular sina Cheese Escudero na ang asawa nga si Heart Evangelista, na alam naman nating lahat na sa ika-4 yatang pagkakataon ay nagkaroon ng ano yung tawag doon? Yung miscarriage, di ba? Na siyempre naman sobrang naka-apekto yun sa kanilang physical and mental health. Particular of course kay Heart dahil siya yung babae, iba yung mga pinagdadaanan niya bilang nanay na hindi nagiging nanay, alam mo yung mga ganun. So, ang daming issues, plus marami rin siyang mga bashers at marami mga unsolicited advice na kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi natin mapapakialaman yan. Kaya naman siguro parang naging blessing na rin itong pagkakataon na yung asawa niya ay magiging nahalal siyang Senate President, at alam natin na siguro in the future ay mas malaki pang venture o journey ang kanilang tatahakin. Pero ang dami nga nagtatanong kung sabi niya, di ibig sabihin yan hindi na magiging PA, hindi na magiging personal na alalay na videographer o photographer or taga-bitbit ng damit at sapatos ni bakit ako inuubo doon? Pasensya na ulit. Lagi ako inuubo pag may ganitong issue. So anyway, hindi na raw ba magiging personal na alalay ito ni Heart pag may mga international siyang mga fashion events, etc. Kasi hindi naman na itago ng dalawa na pag may mga malaking at mga grandiosong event, fashion events na pinupuntahan nitong si Heart, talaga namang ang asawa niyang si Senator Cheese ay hindi nangingimi, o di ba? O hindi nagdadalawang isip na maging alalay ng kanyang asawa. In the same manner na nakita rin naman natin yan kay Dingdong Dantes nung maging judge si Marian Rivera sa Miss Universe. Talaga namang walang pakialam, walang kiber si Dingdong, kasi actually superstar si Dingdong Dantes, pero kita mo siya ang nagtitake ng picture, siya ang nagbi-video, siya ang nag-aayos ng mga schedule ni Marian, and I'm sure siya rin ang umaalalay kay Marian ng paglakad sa red carpet during that time. And nakita ko rin personally ito kay Matteo Guidocelli na during the concert sa Bicol ng Bicol Loco nung nakaraang first week ng May, talaga nakita ko paano ding alalayan at maging assistant talaga, personal assistant ni Sarah Geronimo, si Matteo Guidocelli. Kaya wala nakikita akong mali doon sa mga ganong klaseng asawa na talagang ipinapakita nila yung suporta at pagmamahal nila sa kanilang mga wives. Considering na sila rin sa kanilang mga own merit ay mga respetadong celebrity sa kanilang mga field. Although sasabihin ng iba dyan marahil na iba naman yun kasi politiko siya, tas ang taas-taas, halal na ba yan? Yes, nandoon na tayo. Pero bilang tao, kahit naman ang presidente, di ba? Kahit naman ang presidente talagang kahit nagsasabihin mong umaapir yan sa iba't ibang mga dignitaries, nakikahalubilo sa mga kung sino-sino mga matataas na tao sa lipunan sa buong mundo, andun pa rin yung asawa na alam mo, nakaalalay sa kanya. At pati yung asawa niya, pag may mga ginagawa, nakaalalay din si Presidente. Kanya-kanyang lang yan pagbalanse
sa kung saan klaseng exposure at anumang event or anumang klaseng engagement yung pupuntahan nila. Kaya wala akong nakikitang diferensya if ever mang kahit Senate President na itong si Chis Escudero ay mag-aalalay pa rin siya kay Hart. But the thing now is, dahil nga sa nangyari kay Hart, siguro nga malilimitahan ito, malilesen in numbers yung mga exposure niya, yung mga appearances na gagawin niya, yung mga events na pupuntahan niya. Dahil nga siguro, ang balita natin nga is pinapalakas niya yung kanyang katawan, of course, kasi hindi pa naman din huli ang lahat para, alam mo, finally, maibigay sa kanila ng nasa taas kung ano man yung hinihiling nila ng pagbubuo ng kanilang sariling pamilya, di ba? Kasi nga, may mga anak na ito si Chi sa unang asawa niya, habang itong si Hart ay nagsisilbi na lang na parang, alam mo yon na second mother, adoptive mother ng mga to. Pero syempre, at the end of the day, gusto pa rin niya sa ikabutura ng kanyang puso na magkaroon siya ng sariling anak talaga na manggagaling sa kanya. So, i-wish natin ng maganda yan, ng good luck. At i-congratulate na rin natin ang ating butihing kumparing senador na si Chis Escudero dahil alam natin na isa siya sa pinakamahuhusay nating mga leader politiko sa bansang ito na alam nating makakatulong sa mga programa para sa nakararaming Pilipino. Ngayon, segue ako doon sa nasaksihan ko rin na kay kumparing Senator Bong Revilla naman na parang minaliit or nilait-lait sa isang pagdinig sa Senado kasi parang itong si kababayang tugang na Senator Francis Tolentino ang nagtanong na doon sa nakaupo pang Senate President na si Mig Zubiri hinggil sa mga protocol or ano yung mga dapat na rules pagdating sa mga kasamahan nila sa Senado na mayroong karamdaman. Sino ang exemption or sino ang exempted, tapos ano yung mga sinasabi ng batas tungkol sa pwede lang silang umapir sa Zoom, etc. etc. Dahil na umapir nga itong si Senator Bong Revilla na naka-clutch, ang tawag natin sa Tagalog noon? Saklay. Oo, dahil nga po siya ay nagpa-opera, meron siyang naging karamdaman or may something na tumubo sa kanyang paa or parang tinanggal. So inoperahan talaga. Actually, hindi minor operation 'yun. It was a major operation kasi nga po naapektuhan yung paglalakad niya at pati kung hindi naagapan, posibleng maapektuhan din yung ibang organs niya. So anyway, to cut the story short, naoperahan siya pero parang doon sa isang statement ni Senator Migs, sinasabi niya na parang nakita pa sa isang Manila Polo Club or something event na kasama ni Senator Bong itong si BBM, ang ating presidente, na walang saklay. 'Di ba? Ito parang same, parang pinakikita niya doon, bakit kaya mo naman palang maglakad at tumayo nang walang saklay? Tapos pagdating mo dito sa Senado, nakasaklay ka at parang anong drama ito? Parang ganoon parang ganoon ang ibig na in showbiz, parang ganoon ang ibig na palabasin. Pero sabi nga ni Senator Bong, syempre sa kahihiyan niya, hindi naman pwedeng sasaklay siya na ganyan-ganyan kasi photo op nga ito dun sa sinasabing event sa Manila na nakita siyang katabi ni Presidente Marcos. And sinabi niya, ito totoo namang naoperahan ako at hindi naman ako nagpapa-victim porque lang may dala akong saklay. Kasi parang may sundot pa dun yung, hindi ko maalala kung si Senator Tolentino dun yung nagsabi na baka sa susunod daw naka-wheelchair na yan or something to that effect. Parang gano'n na. Very insulting ang dating sa isang, alam mo yung may karamdaman, nagpa-opera tapos gustong gawin yung tungkulin niya bilang senador na attend ng session at alam mo, makikibahagi. But anyway, to cut the story short, naayos naman, and yun na nga, sabi pa rin ni Senator Amy Marcos is kailangan nilang repasuhin na yung protocol, yung napagkasunduan nilang alituntunin o mga batas na sumasaklaw sa mga senador na may pinagdadaan ng gano'n kasi nga nangyari po yan, nagsimula yung gano'ng paglalatag nila ng mga gano'ng patakaran nung may COVID nga kasi di ba hindi naman na sila nagpe-face to face dahil nga sa nagkaroon ng pandemya. So may mga tinamaan din talaga sila ng COVID. So kailangan mai-enumerate lang doon at sinasabi ni Amy Marcos na pwedeng itong pagiging ganitong karamdaman ni Bong Revilla ay parang pwede mo nang ihilera doon sa pagiging bedridden, kumbaga. So anyway, sila nag-uusap doon. Kaya lang kami mga mamamayan na nag-observe at nakakanood. Ang dating sa amin, parang kailangan pa bang
sa ganung session papag-uusapan niya. Gayong ang dami-daming mas importanteng mga current events or mga current situations na dapat siguro nilang unahin bago yun. Kasi pwede na nilang pag-usapan yun sa, alam mo yung maliitang pagpupulong lang na sila-silang mga senador ang involved. Hindi na yung kailangan pang i-broadcast. Tuloy nakikita tuloy ng mga mamamayan na, alam mo yun, na tinitingnan natin na nagkakaisa ba sila dyan or nag-aaway-away or may mga faction na until na nga ito na nga pinag-usapan natin ng simula na nalaman na lang natin na nagkaroon na nga ng mga repasuha, mga palitan na mga ganito at yung mga ibang senador o karamihan sa mga senador during the time na ang Senate President si Mig Zubiri nag-resign sa pagiging chairman dun sa mga committee na hinahawakan nila. Ang ilan nga sa mga napanood namin na nag-resign bilang mga chairman sa mga committee nila, si Sani Angara, si Papa Sani, si Joel Villanueva, si Nancy Binay, at saka sino pa ba? Si JV Ercito, na nakakatawid-tawid yung mga partners nila sa showbiz kasi ito yung mga may asawa din na mga very supportive na nakikita din namin na aktibo rin sa mga programa ng mga asawa nila pagdating sa usaping showbiz, usaping sports, di ba? Yun lang. Gusto ko lang i-share po sa inyo kasi alam ko tayo bilang mga taxpayers, may karapatan din naman tayong i-air natin ang mga ganitong usapin. Hindi lang dahil sa tayo'y gustong humanga ay hinahanga natin ang ating mga personalidad na nabanggit. O, di ba? Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, dito lamang sa Unbearable Channel.